Welcome dito sa Sun Charo. Ang reading nito ay for Kolacha for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for Kolacha of your energy at this time. Queen of Swords. Naglalagay ka ngayon ng boundary na hindi ka mapasok, hindi ka maabuso, hindi ka ma-cross yung boundary mo na kung sino man, no? Ng mga abusado o tao man o kung ano man na nilalang. You have a self-love. You're brave and courageous with the color blue and red and fierce. And makikita sa iyo yung you're tough, no? And you're intelligent. To put a healthy boundary. You're brave and courageous and you're strong mentally to put a healthy boundary. And meron kang self-worth, self-love. Ayan. Malagain, guys. Yung may self-worth ka, may self-love ka, para hindi ka tinitake advantage ng iba. Malaga po yun, ha? Lalo sa mga Libra. Yung mga Libra kasi mga people pleaser. Tayo mga Libra. Kasi ako Libra din ako. Kaya nga, dapat wag maging people pleaser. Kasi mga Libra talaga, mga friendly yan. Kadalasan sa mga Libra, walang masamang intensyon o masamang balak sa kapwa nila. Parang napaka-diplomatic pa. Balance, may sense of right and wrong. Ganun yung mga Libra eh. At ang downside, may pagka-people pleaser. So, kailangan talagang kontrolin ang sarili na wag maging people pleaser sa mga Libra, no? Dapat kung paano i-balance. Pag immature ka pa ay hindi mo manotice yan. Pero pag matured ka na mag-isip ay makita mo yung halaga yung naglalagay ka ng boundary. Yung halaga na makapaglagay ka ng healthy boundary. Sabihin pa ng iba niyan, uto-uto ka, tanga ka. Pagka masyado kang mabait at pagka people pleaser ka. Ganun. Sabihin nila sa'yo, idiot ka. Ganun. Pagka tanga, idiot. Ganun yun ang Tagalog ng idiot na word, tanga. Diba? Sabihin nila, tanga ka. Kahit person mo, sabihin ka ng tanga. Pag people pleaser ka, pag masyado kang mabait, kahit pagka naging martir ka pa, sabihin ka lang, tanga o idiot. So ano pa? Kasi yung mga Libra, mga fair yan. Mga pleasant yung personality. Dalasan friendly. Wala kang masama intentions kapwa nila eh. Hindi mo pang take advantage kasi nga fair nga ba, skill yan eh. Iwan ko lang sa ibang klase ng Libra kasi yun ang pagkalam ko sa Libra. Kami ng nanay ko Libra. Kaya alam ko kung ano yung Libra na sign. Yung iba kong kakilala na Libra ay may sense of right and wrong. Depende din siguro sa combination. Depende din sa pagpalaki. Depende din sa kinalakihan, sa environment niyang kinalakihan. Kasi malaking influence din kasi yung environment habang nag-grow yung isang bata hanggang sa paglaki niya.
Kung tinuruan siyang manlansi ng kapwa niya, kung yun nakikita niya sa paligid niya, ganun din ang gagawin niyan. Kaya malaga din talaga na ma-raise ng maayos kung may mga anak kayo. Na yung tama, na hindi maging mapanlansi at mapanlamang at hindi maging masama. Ganun. At kung ano pa, madami pa. Na dapat maging fair. Sino ang guide dito ngayon? Angel. All night long. Nabasa o. Angel. Angel nga. Basa. Tuloy tumama sa isda. I've been talking to myself. Oh, angel. Basa o. The voices in my head, I won't cry. At parang ano to na angel, soft. Loving. Mabait na angel. Empathetic. Ano pa? Ang energy mo ngayon? On my mind, I become somebody else. Maswerte ka ngayon. Luck is in your favor kasi Wheel of Fortune to eh. Magkakaroon ng expansion siguro sa career mo, sa business, kung may business ka, o kung magsimula ka ng business, na maging productive ka na mag-expand na yung income mo. Ibig sabihin, dadami na yung kikitain mo, mga ganun ba. Basta sortihin ka. Pagkaganyan, maging positive na yung mga mangyayari sa buhay mo. Mag-favor na sa yung luck. Yung Wheel of Fortune. Ano pa ang energy mo ngayon? Dito na lang. You're wise, pero para bang nakapiring yung mata mo. May parang naka-blindfolded ka. Parang may nakapiring talaga sa mata mo eh, na ini-enhance siguro yung ano mo, yung intuition or your perception. Ano ba itong ini-enhance sa'yo? Bakit? Ano ba hindi ni-develop sa'yo or ini-enhance sa'yo? Perception mo kung bakit ka naka-blind? Hindi. May ini-enhance ba sa'yo kung bakit ka naka-blindfolded? Wala naman. Parang may hindi ka nakikita or hindi ka naklaruhan. Hindi ibig sabihin na hindi ka nakakita. May nakapiring sa mata mo. Ano yun? In-erase yung memory mo. Ganun. Yung memorya mo. Hindi. Hindi daw in-erase yung memorya mo. Kundi, merong mga mangyayari sa'yo na hindi mo alam na mangyari sa'yo. Hindi sa ganon. Para bang yung nakikita mo sa paligid mo ay hindi totoo. Ganun ba yun? Kasi parang naka-blindfolded. Hindi totoo. Ano yun? Clouded yung nakikita mo at naobserbahan mo sa paligid mo.
Clouded yung nakikita mo at yung naobserbahan mo sa paligid mo. Clouded. Ibig sabihin, hindi naman sa hindi totoo, kundi clouded yung naobserbahan mo at yung nakikita mo sa paligid mo. Kunwari ay ano? Kunwari ay ang nakikita mo sa paligid mo ay yung mga tao ay mababait at mabubuti ang ang mga iniisip nila sa iyo, mga ganun. Pero yun pala kay gusto ka nilang iruwen, mga ganun ba? Hindi. Hindi. Ang tingin mo sa tao sa paligid mo ay masasama, ganun ba? At evil, pero yun pala kay mababait naman sila. Tingnan natin Hindi Hindi yun na clouded. I want to know that. Kung ano yan. Clouded daw yung paningin mo, tingin mo. At yung iniisip mo. Or yung tingin mo ba. Clouded. Clouded yung paningin mo sa paligid mo. Na ang tingin mo ay ang nakikita mo ay inosente yung mga tao sa paligid mo, pero yun pala yun ang mga nang-a-attack sa iyo, mga ganon. Hindi talaga Ano kaya to? Ano ba tong nagka-cloud sa paningin mo na yan? At sa observation mo? Sino may gawa niyan? Demonyo? Tingnan ko nga. Demonyo. Kaya pala, clouded ang paningin mo at ang observation mo sa paligid mo. Yung nagpapaklouded yan, demonyo. Kasi nasa end of times na tayo ngayon. Actually, nag-umpisa na nga daw yung end of the world Sabi dun sa, basta, nag-umpisa na daw. May mga sign, di ba? Kung ano yung sign na nag-umpisa ng end of the world. Na mayroong mga false prophets. Ano ba yung false prophets? Yung mga hindi totoong propeta. Yun ang false prophets Yung mga signs ng false prophets ay nagtuturo sila na ginagamit yung pangalan ng God. Yung ginagamit ang Diyos at ang God sa mga tinuturo nila, pero pansarili nila, parang may pagka-selfish motive, may selfish motives. Parang may pansariling benefits. Yung silang magbe-benefit. Yung ganun ba? Parang gagamitin lang nila yung God at Diyos. Ganun ba? Yun ang mga false prophet. Ganun yun. I-search nyo na lang kung ano yung false prophet. Basa ko siya sa Google Tapos yung mga turo nila ay false teachings. Maluwag. Hindi ka ma-intimidate. Hindi ma-intimidate yung mga tao sa teachings nila. Hindi nakaka-intimidate. Maluwag nga False teachings, yun ang turo nila, false teachings. Ganon yung false prophet Ngayon, madami ng false prophet ang pag-aalam ko. Kasi nga, nasa end of times na ngayon.
or nag-umpisa na nga ang end of the world daw. May mga sign yun eh, di ba? Yung disyerto, bumaha. Tapos, may mga usap-usapan na magkakaroon ng gera, war. Ano pa? Mga ganun eh. Tapos may naglalabanan na mga bansa, kontrabansa. O, di ba? China, o, di ba? Ano na? Tapos yung Israel din, tsaka yung Iran, at yung Lebanon. O, tapos may mga earthquake na nangyayari, tsaka may mga kalamidad. Yung nakita nyo, may sunog na. Yun ang sign na nasa end of the world, na nag-umpisa ng end of the world. O, pwede na din nating tawagin na end of times, no? Siguro, ganun. Ayan. So, ayan guys. At, search nyo na lang sa Google guys. Madaming sign yan. Kung nakita nyo yun sa video, yun sa California talaga guys, may ipo-ipo na apoy, at saka may kasabay na lightning na dun sa ipo-ipo na yun. Apoy na ipo-ipo. O, galing sa langit. Galing sa itaas yun. Apoy na ipo-ipo, tapos may lightning. Talagang God talagang tumira dun sa California. Kasi nga, dahil madaming evil siguro dun tao. Kaya ganun. At, bastos. Mahilig yan sila mang bastos, kahit ngayon God binastos nga nila eh. Ganyan naman yung mga yan eh, kasi mayayabang nga. Kaya ganun sila. Mang bastos sila para tingin nila kahanga-hanga. O, tuwang-tuwa naman yung kapwa nila foolish. Na binabastos yung God at yung kapwa nila. Mga ganun din sila eh. O, kala nila talagang kahanga-hanga, believe sa kanila yung mga kapwa din nila foolish. Ganun yung mga yan. Kaya ano yung napala nila. Kay pinarusahan man sila. Sa bagay, saan na yan, mangyayari naman talaga yung mga yan eh. Kasi nga, nasa end of time, nag-umpisa na kasi yung end of the world eh. So ano pa? Sa YouTube at kahit saan madaming marurunong, at yung iba dyan ay false prophet nga lang. Yun na yung false prophet. Yun na yun guys. O, nagmamarunungan, no? Parang ganun ba? O, marunong o nagmamarunungan. Pag false prophet, hindi nagmamarunungan. Na mali ang teachings nila. Madami yan ngayon kasi nasa end. Nag-umpisa na nga ang end of the world o yung tinatawag na end of times. Yan. Yun nga lang wala pa yung tunog ng trompeta. Pag na-unite na daw yung dalawang dapat ma-unite na nakatakda. Na nakatakda na ma-unite. Yun, tutunog na yung trompeta. Tutunog na yung trompeta. Pag na-unite na yung dalawang nakatakda na yun. Kasi sila ang susi. Oo, kasi sila ang susi. May susi. Ewan ko kung ano yung buksan nila. Ba't may susi sila? May bubuksan ata sila guys. Sila yung susi. Pag na-unite na. Kaya inaarangan ng mga demonyo, no? At diablo, no? Ano ba to? Upright ba to? Pala nga. Sabihin na natin kung kaya hinahadlangan sila na wag ma-unite ng mga gumagawa ng paraan yung mga devil at evil forces na pigilan sila na ma-unite.
Kasi sila yung susi. Naku guys, tumalon ang aking fish. Ayan. Hinatakian sila ng mga ano. Pagka ganun. Para ba yung sa ano ba? Sa lobo, may nakatakda. Ayun. Ayaw kasi ng mga devil na mangyari na yung ano. Yung, tutunog na yung trumpet. First trumpet. Kasi once na na-unite na yung dalawang nakatakda, tutunog na yung first trumpet. Alam nyo na yan kung ano ibig sabihin ng first trumpet. Dilubyo na yan guys. Magpapaulan ata ng apoy. Yun na yun talaga. Paulan ng apoy na talaga. Hindi lang yung isang area lang ang tinira, binusan tuloy. Na sinunog dun sa ano, sa California. Parang isang area nga lang yung inano dun na parang ipo-ipo siya guys. Parang ipo-ipo. Ganun ang ano dun na apoy na ipo-ipo. Galing sa langit yung apoy. Tapos may kidlat pang kasabay. Dun sa ipo-ipo na yon. Talagang God ang may gawa nun talaga. God ang nagpunish sa kanila kasi nga naawa ko sa hayop guys. Mga hayop talaga nawaan ko. Mga hayop na damay dun sa may forest. Nasunog. Buti may mga buhay pang hayop. Yung kasalanan ng tao pero nadamay pa yung mga hayop. Ano pa? Ang tungkol sa'yo. Meron pang ano dito, information eh. And pinapakita mo na ganun yung totoo, na parang nakapiring yung mata mo, na clouded yung paningin mo, tinatanggal mo yung mask mo, nagpapakatotoo ka na minsan clouded yung isipan mo, o inaamin mo yun sa sarili mo o sa ibang tao din na influensyahan ka minsan o naka-clouded yung isipan mo, yung paningin mo, yung tingin mo sa mga situation. Mas maganda yung maging ano guys maging totoo kaysa mag-pretend. So ganun ka na hindi ka nagpe-pretend na yung hindi ka nagpe-pretend, nagpapakatotoo ka. Kung ano yung totoong nangyayari sa iyo, yun talagang sinasabi mo siro, yun pinapakita mo, ay namin mo yung sarili mo. Ano pa? Ang energy mo yun, one more. Oh, 6 in the morning when I went. Queen of Water. Emotional ka. And empathetic. Sensitive. May puso. Madali ka sigurong maiyak, maluha, ganun. Ano ang papasok sa buhay mo? O sino ang papasok sa buhay mo na person? Oh, nabasa na naman to dito. Oh my gosh. Wait lang. Upright ba to? Oh, 6 in the morning when nowhere to go. Bangga kasi dun sa isda ko. Upright to. Yung person na intellectual, logical, victorious, nag-succeed, and nagiging positive na yung mind niya, nawala na yung mga nagka-cloud sa isipan niyan, yung mga nagba-block sa way niya. Yan.
Yung mga nagbablock sa path niya. Ano to? Yung darating sa'yo na person, nakadestin yan sa'yo. Oh, 6, yes. Nakadestin yan sa'yo, yung person na yan. Ito na sa taas, clarification na naman. Nakadestin na mapangasawa mo, yung tao na yan. Oh. Ayan. Na magkakaanak kayo, bubuo kayo ng pamilya, mamuhay kayo ng masaya, contented kayo sa isa't isa, sa buhay ninyo magkasama kayo, you will live a fulfilling life, a satisfied life, satisfy kayo, contented, fulfilled, ganon. Clarification na yan. Ano pa? Ang message ng angels for you. New home. Moving is a step in the right direction for you. Lilipat ka ng tahanan. Saan? Sa tahanan ng person mo na to? Sa bahay niya? Lilipat ka nga sa bahay niya kasi magte-take na action to na kukunin ka. Ako pa. Na makipag-reunite sa'yo kung kaya magte-take siya ng action, no? Talagang porsigido, desidido, at buo yung loob niyan, buo din yung isipan niyan, ganon. Buo yung desisyon niya. Gusto niyang mag-reunite kayong dalawa o yung mag-celebrate kayo together na magkasama kayong dalawa. Yun ang lilipatan, yung lugar ng person na yan nakadestin sa'yo. Kung sino yung kikilos yan, yan ang nakadestin sa'yo. Kung sino yung magdadala sa'yo sa lugar niya, yan na yun. Kung sino yung ililipat ka sa bahay niya, yan na yung nakadestin sa'yo. Ano yung feelings ng person na to na nakadestin sa'yo? Anong feelings niya? Kulang sa'yo pa dapat. Anong feelings niya sa'yo? Okay. Understood na yan. High Priestess. Connected sa'yo. Na may spiritual connection kayo. Spiritually connected kayo. Nafe-feel ka niya energetically. Ganun. Naramdaman niya yung energy mo. Nafe-feel niya na may spiritual connection kayo. At ano pa ang iniisip ngayon itong person na to na nakadestin sa'yo? Oh, 6 in the morning, we know where to go. Sing hello world, it feels so good to be home. I knew home. And the Chariot. Ang ipursu ka na, maging courageous siya, maging positive siya, and driven, determined, napuntahan ka, na ipursu ka, na i-message ka o puntahan ka. Ayan. Na hindi siya dapat magpakontrol, no? Sa mga gustong mangontrol, hindi siya dapat mapadlang sa mga umahadlang. Ayan. Pag mga nakadestin na yan, may mga hadlang yung evil forces, guys. Ganun talaga yan. May mga mag-try na hadlangan kayo ng mga evil forces, pwedeng tao na evil, na mga naiinggit yan sila, yun ang umiiral sa kanila. Naiinggit or na-insecure, mga ganun, no? Kasi alam nila maging masaya kayo, ng person mo, magbago yung buhay mo, gaganda yung buhay mo, na maging fulfilling yung buhay mo, you will feel satisfied and happy, mga ganun ba? O kung mga devil naman ay dahil ganun talaga yun sila, epal sila sa mga nakadestin. Gusto na nilang hadlangan. Yan. Dahil
pag sa side kasi ng light, ay inaatake nga ng mga devil. Pero pagka mga evil na mga tao, hindi nila atakin yan. Kasi friends na daw nila yan eh. At sa kanila na daw yung kaluluwa ng mga yan eh. Hindi nyo alam, yung mga yumaman ng gusto ay baka nagbinta ng kaluluwa sa devil. Hindi ninyo alam yan. Na madaming umiidolo. Ay ganun kasi kadalasan yun eh. Dahil gusto nilang yumaman, kaya gagawin nilang lahat kahit mga ganun na. Dahil ganun talaga. At mahirap din ang buhay, pero yun nga lang. At eternal life ang kapalit pag bininta ang kaluluwa sa devil. Yan. Kaya sa mga hindi nagbinta dyan, huwag kayo magbinta. Kaya yun na kung hindi kayo yumaman. Saglit lang buhay dito sa mundong to. Hindi pa abot ng 80 nga yung buhay ng iba eh. Pagpalit yun sa kabilang buhay. So, mamuhay na lang mabuti, matuwid. Ganun. At hindi kayo nang-harm ng iba. Hindi kayo naging unfair, deceitful, and maskim. Hindi kayo naging selfish and greedy. Ganun ba? Hindi kayo evil. Ay, siguradong masisave kayo, guys. Hindi kayo magdusa sa impyerno. Eternal life kasi yun. Afterlife eh. So, sabi ko pa nga eh, ayoko na spiritual teaching, pero magawa ko. Nasasama siya guys sa reading ko. Kasi mission ko din kasi yan. Nasasama. Kaninang umaga, sabi ko, ayoko na mag-spiritual teaching. Siguro sinusulan ako ng Kasi, hindi ko talaga bet pa. O, diba? Kanya-kanya naman tayo ng sinusulan lang ako ba? Na, huwag ka na mag-spiritual teaching. O, baka may devil na nagsusulo, diba? Magsawa ka. Kung sabihin siguro. Pero napapasama talaga sa reading ko. Kasi isa din yan sa mission ko eh. Kanya-kanya naman tayo mission. Basta yan. Isa yan sa mission ko. Ayun, pagising ko ninang umaga, gano'n yung naisip ko. Ewan ko ba? Well, let's see. Kung ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo na to na nakalistin sa'yo. Oh, 6 in the morning, we know where to go. Hindi ka na daw niya i-ghosting. Mawawala na daw yung ghostingan sa inyo. Lalabas na siya sa lungga niya. More clarification with the hermit here. Upright ba yan? Hermit in reverse. Yes. Ano to? Mag-i-invest na siya sa'yo kung dati na nahimik to o hindi pa nag-invest sa'yo. Matagal na hindi nag-invest sa'yo. Hindi nagbigay ng attention sa'yo, o hindi ka kinausap na, o hindi ka na minessage, ganun. Ngayon ay mag-i-invest na siya sa'yo, i-message ka niyan, kontakin ka niyan. Maging giving na siya sa'yo ng time, effort, or whatever. Love, affection, attention.
Ah, ano ka daw as a person? Sabi ng angels. Na angel na nagagay dito. Journey. Ano to? Na may journey ka na dinadaanan. You're on a journey. Dumaan ka sa journey. Sa parang yung buhay mo yun, it's a journey. May sarili kang path. Ganun ang tao, guys. May kanya-kanyang path, no? May sariling path. Ganun. At yung journey na yon, yung journey na tinatahak mo ay nagtatransform ka sa bawat experiences mo at pinagdadaanan mo sa journey na yan. It transforms you. Kung dati ay cocoon ka, ngayon ay butterfly ka na, parang ganon. O pwede, o baka nang lahati pa lang. Ganon. As a person, and ano ka, may focus ka sa journey mo. You are brave. Calm lang. And firm. And you are also maaaring hinihiled ka din kasi may color green. Oh. Pag may matindi kang pinagdadaan na hinihiled ka din. Parang ganun ba? Kasi hindi basta-basta yan pag dumadaan ka ng transformation. Parang may mga nangyayaring unfair sa buhay mo, ganun. Pero it will change you in a big way. It will change you a lot. Babaguhin ka talaga ng gusto. Ganun, mag-iba yung pagkatao mo, mag-iba ka na. Ganun. Sinong naka-experience yan? Ano pa? Ano ka daw as a person, sabi ng angels? Hero. The hero. Hero ka daw. Ibig sabihin, mahilig ka mag-save ng animals o tao man. Ganun ang hero. Nagsisave. Matulungin. Ganun. Matapang ka daw na i-save ang dapat i-save. Animals man o tao. Hindi ka kasi selfish. Only selfish ang walang pakialam. Kahit na kunwari masagasaan na yung pusa, pwede niya namang ma-save, ay wala siyang pakialam. Hayaan niya lang. Ano pa? O kaya may aso or pusa na nalulunod na pwede niya namang magawa ng paraan at tulungan, na kayang-kaya na namang tulungan, ay hindi niya tutulungan. Yun ang selfish. Hindi niya tutulungan kahit kaya niya namang tulungan. Selfish yun. Wala siyang pakialam, wala siyang empathy eh. Pero pagka mga hero na mga ganito ay hindi magdadalawang isip yan na tutulungan yung dapat tulungan, na i-save ang dapat i-save. Hindi na magdadalawang isip yun. I-save niya agad yan. Kahit na mahirap pa. Kahit na minsan ay it's so risky. Ano pa? Ano pa daw? Ano ka pa as a person? Ano ka daw ng klase ng tao? Sabi ng angel. May faith. At pag nananalangin ka, totoo. Hindi ka sinungaling. Kasi truth o color blue. Totoo yung sinasabi mo, totoo yung panalangin mo, totoo yung dinudulog mo. Ba't meron bang mga sinungaling manalangin? O merong mga sinungaling manalangin, yung baliktarin pa nila yung taong
kagalit nila, o kinainisan nila, na isumbong nila na yun daw ang nanguna, na siya daw may kasalanan, ganito ganyan, gagawa sila ng kwento. Hindi mawala yan dito sa mundong to. At yung mga ganong tao na sinungaling, doon gumaya kay Satanas, sa devil, na sinungaling at manipulative. Magdrama pa yan sila. Ano sabihin na, ganito, ganyan, pag ginawa niya sa akin, God, Lord, bigyan mo po ng hustisya. Yun pala siya ng una. Binuli niya pala. Kaya nagalit yung isa. Bakit niya binuli? Iyan pala nainggit, insecure. Tapos, dahil sa binuli niya o binastos niya, magalit ngayon yung isa. Tapos isumbong niya yung sa God, no? Scheme niya lang yun para pag nagalit, isumbong niya sa God, sa Diyos na, ganito, ganyan, sinabi niya po sa akin, bigyan mo po ng hustisya. Parusahan mo po siya. Bigyan mo po ng hustisya. Ginawa niya sa akin. Napakasalbahe po. Napakasama niya. Napaka-evil niya. Ganon. Ganon yung mayan. Pero ang totoo silang evil. Maskim, cunning. Doon pa lang yun sa ganong situation pa lang yun Paano pa sa ibang situation? See? Ikaw totoo ka. Kung ano yung totoo, yun ang sasabihin mo. Hindi ka nagpe-pretend, hindi ka nagdadrama, hindi ka nagkukunwari, hindi mo binabaliktad yung iba. Totoo ka, you speak the truth. Kung ano yung totoo, pag nananalangin ka. Siguro madami yung ganun. Ay, nako. Bakit ko nalalaman na may mga ganon? Bakit ko nalata? Nasisense na perception ko. Ano ba yung tama ba, angels? Yung perception ko ba ang nakakasense doon na ganun yung ginagawa ng iba na nagsisinungaling pag manalangin? Hindi. Ano yun yung nakakasense doon? Intuition ko. Intuition ko daw yung nakakasense doon. Baliktad, yes. Intuition. Magtaka kayo, bakit alam ko? Ay, booking na yung iba dyan. Ano pa? Kaya nga pag mga ganun yung iba dyan sa inyo, huwag niyo pagpatuloy kasi alam naman yan ang kalangitan pag nagsisinungaling kayo, mas maganda yung magpakatotoo. Kasi gawain ng yung deceiver, yung mga ganun Deceiver, deceitful, cunning. Yung mga hindi totoo ang sinasabi. Yung baliktarin niya pa yung isang tao. Mga ganun. Maging totoo dapat, di ba? So, ano lang yung totoo, yun ang sabihin. Hindi ka na mapagkatiwalaan pagka sinungaling ka. Sabihin niya ng ng Diyos, ito na naman sinungaling, dumulog na naman. Binabaliktad na naman yung isang tao. Binabaliktad na naman. Oh. Ay, nako guys. Ilista mo nga itong Metatron. Sabihin siguro ng God, no? Kasi Metatron yung naglilista sa Book of Life. Na ito sinungaling, deceiver, manipulative. Gusto pa ako i-deceive. Gusto pa akong utuin, lukuhin. Natipok na yan. Dagdag kasalanan yan. Ano pa ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na yan? Ito person mo na nakadistin sa'yo. If you wanna, passionate na siya na puntahan ka o i-message ka. Puntahan ka? Kasi, pupuntahan ka niya, tapos nanakawin ka niya. Para bang, nanakawin ka niya. Nanakawin, ewan ko bakit kanya nakawin.
Kung meron kang karelasyon ngayon, kung may person ka na nakawin ka sa person mo, o kung wala sa pamilya mo na nakawin ka niya, sneak away ka niya. Oh my gosh. Patago yung pagkuha niya sa'yo. Yun, gano'n, no? Kasi ayaw yung malaman ng iba. Kasi ayaw niyang magka-problema pa yan. Ayaw niyang pigilan, ganun, pigilan ng iba, yung pagkuha niya sa'yo, pag kinuha ka na niyan. Ayaw niyang hindi matuloy na ma-unite kayong dalawa. Ayaw niyang may humadlang, ganun, sa pagkuha niya sa'yo. Kasi kung may mga humaharang, dahil nakadistin pati kayo, buti kung supportive sa inyo yung mga nasa paligid ninyo, yung pamilya mo, o kung may person ka pa, o kung may nagkakagusto sa'yo, baka gagawa pa ng skin tricks para hindi kayo magkatuluyan, para hindi kayo ma-unite, di ba? So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko. At pagka-like naman po, pagka-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.